Sana po akala niyo siguro hindi ako makakapag-live ngayon 'no, akala ko rin po hindi ako makakapag-live. Sa totoo lang po buong araw wala akong inatupag kung hindi yung aking, mga dokumento sa aplikasyon nga dito sa asylum dahil meron akong hearing 'no, kauna-unahang hearing sa, 15 ng Boneto 'no. Meron po kasi mga Filipino gathering akong pupuntahan for the weekend at inaasahan ko na hindi na natin maasikaso 'to 'no. At, pagdating ng Tuesday kinakailangan bumiyahe, 3.5 hours po yung biyahe ko para dun sa lugar ng paghi-hearing para sa aking asylum. So anyway, buong araw po wala akong ginawa kundi balikan yung mga pangyayari kung bakit nga sinasabi ko na tayo naging biktima ng panggigipit. At lahat naman po yan na nagsimula doon sa kanilang kagustuhan talaga na sirain ng dating Presidente Duterte. No? At kung maalala nyo, yung kauna-unahang araw ng hearing ng Quadcom, nagsimula nga sila dito sa Pogo at saka illegal drugs. At ang panimula nila lahat daw ng mga kriminalidad na nangyari sa mga Pogo ay responsibilidad ni Tatay Digong dahil siya ang nagbigay ng mga lisensya para mag-operate ang Pogo. Pero ang katotohanan po, panahon pa ni Cory Aquino, nandyan na po yung mga Pogo na yan, dyan sa mga economic zones. No? Pero wala pong kitang gobyerno at wala ring regulasyon ng gobyerno. So matapos ang napakatagal na panahon, minabuti na ni Tatay Digong na i-regulate nga yung mga pogoy na yan kasi para unang-una, kahit papano kumita ang gobyerno at pangalawa dahil nga nais niya magkaroon ng regulasyon. Ang pangunahing konsiderasyon ng Pangulo doon huwag magamit ang mga pogos sa mga pamamaraan na lalaganap ang sugal sa Pilipinas. So yun ang siniguro ni Tatay Digong na unang-una kung talagang sila ay magbo-broadcast ng mga online casino, ito ay nakatutok lamang sa international merkado at hindi sa domestic merkado. Kaya nga po ngayon, ako'y natatawa sa pagiging hipokrito ng gobyernong ito kasi samantalang sinisisi nila si Tatay Digong doon sa Pogo na ang sugal ay nasa China, ngayon naman po lantaran naman pala ang online gambling dito sa Pilipinas. No? At ngayon nga po nagkakaroon daw sila ng crackdown kuning-kuning no? Sa mga online gambling pero ang katunayan na yan, sila naman po ang nakikinabang at ang nagsimula nitong sistema ng online gambling. At least masasabi natin noong panahon ni Tatay Digong, yung mga pogos, ang online gambling po sa China, wala po yan sa Pilipinos. Kaya nga po kinakailangan talaga magkaroon ng mga Chinese workers dito kasi yung mga pasugalan nila ay Chinese lahat at hindi makakasapi ang mga Pilipino. No? So at least malinaw po yan na hindi po pwede isisi kay Tatay Digong ang online gambling at yung pogo nga po, wala pong sugal na nangyari dyan sa Pilipinas. Ang sugal po ay nasa China at ito po ay nagsimula na bago pa maging presidente si Tatay Digong. Anyway, nabanggit ko lang po yan kasi kaya naman po nagsimula ang investigasyon ng Quad Committee sa Pogo dahil nga nais nilang idikit kay Tatay Digong yung mga torture, yung mga human trafficking na di umano ay nangyayari sa mga premises ng Pogo. At dahil hindi nila mapruebahan na talagang si Tatay Digong ay involved sa Pogo, ako ang pinuruhan dahil nga po nagkataon na nung ako'y abogado na at wala na sa gobyerno, sinamahan ko nga itong si Cassie Ong, no, na isang opisyalis ng Whirlwind Corporation na kliyente ko sa isang ejectment case para mag-renegotiate ng yung pagbabayad sa PAGCOR ng kanilang umuupa sa premises nila. Bakit naman ginawa ni Cassie Ong yun? Obviously po, no, kasi kapag nawala ng lisensya yung umuupa sa kanila, wala na rin silang kita bilang lessor. No? At saka yung mga panahon na yun po, sila rin po ay parang ahente ng Pogo Company kasi yung Pogo Company puro inchik po yan, puro Chinese, no? At kinakailangan idaan sa mga Pilipino lahat ng kanilang mga pangangailangan, pati na yung relasyon nila sa PAGCOR na siyang nag-re-regulate nga ng business ng Pogo. Pero anyway, sinasabi ko lang po yan kasi nga binalikan ko yung bakit ako ginigipit, no? At yung paggipit sa akin ay isang pamamaraan para idikit din kita Tatay Digong mga Pogo. Kasi sinasabi nga nila si Harry Roque, dating spokesperson, malapit na tagapagtanggol sa mga Duterte, involved sa mga Pogos. Paano naman ako ma-involve sa Pogos? Abogado lang ko sa ejectment case sa isang kumpanya na nagpaupa sa Pogo. Sinasabi nila na meron daw isang papel na ako daw ay legal. Well, ano ba naman ibig sabihin ng papel nyo? Kahit sino naman po pwedeng gumawa ng papel, walang ibig sabihin yan. No? At syempre, lininaw naman ng aking dating staff na talaga naman pong siya ay nag-aaral dyan sa Clark. At nung nakita niya si Cassie Ong, na nakakilala na rin niya, dahil kliyente ko naman si Cassie Ong talaga, nag-offer naman si Cassie Ong, pwede ka naman tumira doon. Dahil hindi nga po ginagamit yung premises nila na malawakan. Dahil konti na nga lang po yung mga nag-i-engage sa business doon sa pinapaupahan nilang lugar dahil nga po patapos na ang lisensya. Pero ang panahon na tinulungan ko po sila,
legal po yung Pogo na yon dahil may lisensya at legal pa po sa Pilipinas yung mga Pogo ng mga panahon na yon. So wala pong illegal na undertaking. Well, syempre po, ang sinasabi ko dun sa aking petisyon, yun nga po, no, yung pag-diin sa akin na ako daw ay Pogo protector, ako daw po ay nag-aabogado sa mga Pogo, ay prueba na ang Tatay Digong ay involved sa Pogo. Napakalayo naman po niya, no? Kung tatanungin niyo si Tatay Digong. In fact, tinanong ko siya, wala ka namang problema dyan. Bakit? Krimen ba para ikaw ay mag-practice na iyong profesyon na bilang abogado? Siyempre, ikaw ay magre-represent ang mga kliyente at sisiguruduhin mo talaga na sila ay nag-ooperate sang-ayon sa batas. Kaya nga sila nagbabayad ng abogado, no? Magbabayad ba sila ng abogado para turuan sila paano gumawa ng mga illegal na bagay? Hindi na kinakailangan ng bayad dyan, no? Kung sila ay gagawa ng legal na bagay, kumukuha ng abogado para masiguro nga na legal ang operasyon ng kanilang kumpanya. Diyan naman po nagsimula talaga yung pagigipit sa akin, no? At syempre, nagsimula yan sa Pogo nung wala silang nakuha sa mga investigasyon sa Kamara at sa Senado, yung series Ontivirus, na kapag siya'y nababarako, nagagalit at sinang-ayunan naman ng Senator Gatchalian na yun, akala ko naman talaga mas maraming sense kaysa doon sa pinakita niya, no? Pwede ba yun ang gusto niya wag ko daw pipigilin si Risa Ontiveros para nagsasalita. Napapansin niyo ba si Risa Ontiveros? Pag yan nagsalita, kahit anong gawin mo, hindi siya titigil. Dakdak lang siya ng dakdak dahil ang gusto niya, siya lang ang marinig ng taong bayan. Walang ibang karapatan ng taong bayan na madinig ang kanilang punto de vista. Basta yung punto de vista lang niya. Tapos ngayon nga, lumalabas dito sa testimonya ng isang whistleblower na siya pala ay guilty ng tanim, ebidensya at tanim, testigo. Anyway, pag-usapan po natin ngayon, no? Hindi na po yung tungkol sa pagigipit sa akin, alam niyo na po yan, no? At napakadaling pruwebahan naman yan. Ang pag-usapan natin, ang naging reaksyon ng Malacanang na di umano, samantalang si Presidente Duterte daw ay busy-busy sa pagtatrabaho, si VP Sara daw ay, biyahe ng biyahe. Well, unang-una, ano bang hinahanap yung trabaho kay VP Sara? Ang VP po, ang Vice President, ayon sa saligang batas natin, ang siyang nakatalaga na susunod na Presidente kung kahit anong dahilan ay mawala ang Presidente. The Vice President actually is a spare tire. Hindi ko nga alam kung bakit ang mga tao ay gustong tumakbo ng Vice President. Siguro, kung malapit ang relasyon ng tumatakbong Presidente at Vice President, merong pangako na kapag nanalong Presidente at ang Vice President together, itatalagang bilang kalihim ang Vice President. Kapag natalagang kalihim ang Vice President, natural, meron siyang trabaho. Yung trabaho ng line agency na kanyang pamumunuan, gaya ng DepEd, nung si VP Sara ay kalihim din ng DepEd, no? Pero alam naman natin, hindi tumagal ang alyansa ng Marcos at Robredo at hindi naman po pwedeng manatili ka sa gabinete na hindi ka sumusuporta sa presidente. Yun ang pagkakamali ni VP Leni. Kasi binigyan siya at tinanggap niya ang isang posisyon bilang isang miyembro ng gabinete, bilang housing czar, pero ayaw pala niya na makiisa kay Presidente Duterte. At ang dahilan kung bakit siya naman ay tinanggal ay dahil siya pa ay nagwawakwak kay Presidente Duterte sa international forum, no? At hindi naman dapat yan dahil ang gabinete ay isang alter ego ng presidente. So tama po si VP Sara na siya'y bumitiw sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Education nung malinaw na ayaw niya maging alter ego ng presidente. So dahil hindi nga siya miyembro ng gabinete ng Marcos administration, natural, ang tanging trabaho niya is to become a spare tire. Pero hindi naman po nag-aaksaya ng panahon si VP Sara. Inisa-isa po niya doon sa question ng ewan ko ba kung sino yun. Hindi naman po regular reporter yun. Hindi ko po alam kung ano talaga ang trabaho niya. At sarcastic yung pagkakatanong niya na hindi raw siya nagtatrabaho si VP Sara, no? At gala lang ng gala. Well, dinitali po ni Presidente, ni Vice President kung ano yung mga proyekto ng kanyang opisina. Bagamat napakalaki talaga ng tinapyas ng Kamara de Representante sa budget ng Vice President, no? Yung kanyang mga programa sa edukasyon, yung kanyang programa sa kalikasan, yung kanyang programa sa microfinance, yung sa disaster operations, yung libreng sakay program ng kanyang opisina, yung feeding program na nagresulta na sa mga obese na mga kabataan, no? Mantakin nyo yan. Gusto lang niya makatulong sa mga nagugutom na kabataan, tumataba naman ang mga kabataan. Well, sabi nga niya, hindi dapat tumaba mga kabataan, gaya ko, no? Pero at least, no, kaysa nagugutom, nagkakaroon ng mga matatabang mga bata, no? At saka syempre, yung ginagawa niyang programa na ini-explain sa taong bayan kung bakit mali ang pagkikidnap sa isang dating presidente na isang Pilipino at pagdadala sa ICC na isang dayuhang hukuman
gayong gumagana naman ang mga hukuman sa Pilipinas. Sa tingin ko, yan po ay napaka-importanting trabaho ng Vice President. Dahil yan po ay serbisyo sa lahat ng Pilipino. Hindi lang po si Tatay Digong ang naapektuhan nung siya ay linabag ang kanyang karapatan at kinidnap papuntang The Hague. No? Talagang lahat po ng Pilipino may pakialam sa nangyari kay Tatay Digong dahil lahat tayo ay naninirahan sa isang independyente at malayang bansa na hindi dapat ng mga dayuhan ang naglilitis sa mga kaso na di umano ay nangyari sa Pilipinas. Alam nyo, ulitin ko po ang jurisdiction o yung karapatan ng mga Pilipinong hukuman na litisin ang lahat ng kaso na nangyari sa Pilipinas, hindi lang po yan nakasaad sa ating saligang batas, no? Dahil nakasaad doon na judicial power shall be vested only in one Supreme Court and all other courts created by law. Kung hindi, yan po ay dahil sa anyo ng pagiging isang soberenyang bansa. Siloso po ang pagiging soberenya ng ating bansang Pilipinas at lahat ng bansa sa daigdig. Hindi po sineshare ang kanilang soberenya or ang kanilang jurisdiction unless merong taharang pagpayag sa pamamagitan ng tratado. Yung pagpayag nga natin ay napasuna dahil tayo bumitiw na sa wrong statute ng ICC. So talagang wala na pong dahilan para litisin ng mga dayuhan si Tatay Digong. At syempre, mga pag-uusap niya sa mga different Philippine communities para pasalamatan ng suporta kay Tatay Digong at yung panawagan sa mga ibang bansa na dapat igalang ang karapatang pantao ni Tatay Digong at ang soberenya ng Pilipinas, yan po ay talagang trabaho ng lahat ng Pilipino, kasama na po ng Vice Presidente. So hindi po tama yung sinasabi ni Ante Claire. Wala raw ginagawa si Madam Vice President. Bakit? Ano bang ginagawa ni Presidente? Di ba sa panahon ni Presidente ngayon, ang Pilipinas nagiging isang napakalaking lawa bagamat pinagyayabang ang 5,500 na flood control projects, di ba? O ano pa, ang Pilipinas kinikilala na pinaka-delikadong lugar para sa turismo sa buong daigdig. O yan ba ang resulta ng presidente na nagtatrabaho? O di ba? Ang Pilipinas naunahan na ng Vietnam bilang ikalimang pinakamalakas na ekonomiya sa Southeast Asia, pang-anim na lang tayo. O yan ba'y pruweba na nagtatrabaho ang presidente ng Pilipinas at pati sa turismo? Naunahon na tayo ng Cambodia. Ano ba yan? Sos Mariosep, Laos and East Timor na lang at saka Myanmar ang hindi pa nauna sa atin pagdating sa turismo. Yan ba ang pruweba na nagkakaroon tayo ng presidente na nagtatrabaho? Di ba? Hindi po. Ano ba yan? At siyempre, pagdating sa kaligtasan, hindi lang tayo pinakadelikado. Pagdating sa turismo, sa buong daigdig, siyempre, ang ating mga komunidad ngayon, bumalik ang kriminalidad, bumalik ang droga. Yan bang sinasabi natin na nagtatrabahong presidente? Mga magpapapicture-picture siya sa palengke. Bakit? Bumababa ang presyo ng bilihin nung siya nagpapicture-picture sa palengke? Di ba wala namang epekto yun? Mataas pa rin ang presyo ng bilihin. At kung ano ng mga hanap buhay, di umanong ginagawa niya. Paano gagawa siya ng kung ano nung hanap buhay? Wala naman siyang college degree. Hindi ko nga alam kung high school man lang natapos niya Pero sigurado ako wala siyang college degree. Kaya tigil na yung mga pa-picture-picture na wala namang kabuluhan dahil alam natin wala siyang profesyon, wala siyang trabaho na magagawa dahil wala nga siyang college degree. Ayun. Sabihin nyo nga sa akin, anong pagtatrabaho ang ginagawa ni BBM? Yung mga pa-picture-picture ba yan? Yan ba talaga ang trabaho ng isang presidente? Hindi po. Ang trabaho ng presidente, magbigay solusyon sa problema ng bayan. Pero ang presidente Marcos Jr., siya ang problema ng bayan. Dahil hanggang ngayon, hindi niya pinasisinungalingan yung paratang na drug addict siya. Paano niya ngayon hahabulin ang mga drug lords, ang mga drug pushers, at ang mga drug addicts? Siya mismo, ayaw niyang pasinungalingan yung mga paratang sa kanya na siyang numero 1 cocaine user ng Pilipinas. Yan ba pagtatrabaho ng Pilipinas? Maya naman kayo dyan. Ano ba yan? Nakakakilabot naman kayo. Pero in any case, ang sinasabi ko naman, the messenger is only as good as the sender. At kung palpak talaga yung principal mo, yung presidente, palpak ang kahit anong lalabas sa mga messengers o mga communicators on behalf of the president. Talk of presidential communication, ha? Ano ba yan? Kakatalaga lang ng bagong PCO, palpak na kaagad. Abay, tinutulan na po ng mga pribadong sektor, lalong-lalo na yung lumalaban sa tobacco advertisement at sa tobacco lobby,
ang pagtatalaga dito sa bagong PCO Secretary Gomez dahil siya pala po ay nagtrabaho para sa tobacco lobby. At ano naman pong mangyayari sa presidential communication kung ang magiging kalihim ng PCO ay lantaran na sumusuporta sa paggamit ng tobacco, no? Alam naman natin talaga nakakasama sa kalusugan yung tobacco na yan. Ako po, totoo, nanigirilyo ako, pero 1996 po, noong ako'y nag-aral sa England ng aking Master of Laws dahil mahal ang sigarilyo sa England, tumigil na po ako. Pero alam niyo po, miski mahigit 25 years na ako'y tumigil mag-sigarilyo, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung epekto ng 20 years or 10 years ng paninigarilyo kasi talagang, ayan, palagi akong kulang sa hininga, palagi akong hinihika, palagi akong may bronchitis. So talagang masama po sa kalusugan yung tobacco na yan at hindi natin alam kung bakit isang mesenhero ng tobacco ngayon ang tinalaga bilang kalihim ng PCO. Wala na ba talaga tayo makuha? Napakababawalan ba talaga ng bench ng administrasyon at wala nang mas magaling na taong makuha kesa sa isang mensahero ng mga tobacco lobby. Ewan ko ba ho yan? Lalo nang papalpak ang communication yun, no? Pero ako po huwag niyong aalisin si Auntie Claire. Nako, gustong-gusto ko si Auntie Claire. Dahil talaga mula nang natalaga si Auntie Claire, free fall na po ang trust rating at approval rating ni Marcos. Ang pinakakailangan natin para tuluyan ang mawala sa gobyerno ang Marcos regime, si Auntie Claire forever. Maraming salamat. Siya po ang pinakamagandang dahilan kung bakit dapat nang sisantihin si Presidente Marcos. Like messenger, like principal. Pareho silang palpak at magsama silang palpak. Wag na wag nilang tatanggalin si Auntie Claire. Dahil mas gusto nating mapaaga ang pagiging presidente ni VP Sara at yan po illegal dahil po pwede naman pong mag-resign ang Marcos Jr. sa kabila ng katotohanan na sa mga lumalalang problema ng bayan, hindi talaga siya makapagbibigay ng kahit anong solusyon. Kaya mag-resign na lang siya. Anyway, napanood nyo rin po siguro, no? Dahil anyway, may konti pa tayong panahon. Yung mga tanong ko doon sa sinabi nga ni Ma'am Elizabeth na handa siyang tanggapin si Tatay Digong kung wala nang mauuwihang tahanan ang Tatay Digong. Ang aking pilyong tanong, ang sabi ko pa nga, showbiz. Ano ba yan? Reconciliation na ba yan? Well, ang sabi naman ni VP, hindi, it's friendship. Pero sa akin, sa tingin ko naman, naku, kakilala ko yung amo ko. Yung mga sinasabi niya kay Ma'am Elizabeth, nanliligaw yan. Sigurado ko, hindi yan friendship lamang. Ang gusto niya, friendship with benefits. Kaya ako, maghahanda ako dahil gusto kong maging ring bearer sa wedding of the century kapag magpakasal muli si Tatay Digong at si Ma'am Elizabeth. Ay, hindi po malayang mangyari yan. Dahil talaga namang itong pagkakakulong kay Tatay Digong, pinakamalaking hamon sa buhay ni Tatay Digong. At siguro, nare-realize niya ngayon kung anong mga pagkakamali niya. Ako, sige, ito na naman. Magsasabi na naman ako isang katotohanan. Nung minsan na kami nag-usap ni Tatay Digong, ang sabi niya talaga sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa aking buhay ay yung iniwan ko si Elizabeth. Ano ibig sabihin niya? Kinikilala niya talaga na pinakamalaking pagkakamali niya yan. So ngayong siya ay nasa kulungan at nagkaroon ng panahon para magmuni-muni sa kanyang buhay, I am sure mas lalo niyang na-realize ang pinakamalaking pagkakamali niya ay pag-iwan kay Ma'am Elizabeth. Kaya nga po ako naniniwala na a reconciliation is possible at kapag nakalabas si Tatay Digong at yan naman po ay ginagawa natin ang lahat ng gagawin natin. Naku, kung alam niyo lang kung anong ginagawa ko, ang daming may isang taong galit na galit sa akin sa mga pinagagawa ko pero nek-nek mo, magalit ka ng gusto. Hindi ikaw nakakulong. Ako gagawin kong lahat para mapalaya yung aking Tatay Digong. Wala akong pakialam sa'yo, no? So anyway, magalit ka kung magalit ka. Gagawin kong lahat para mapakwala si Tatay Digong. Pag yan ay nagtagumpay tayo, sa tingin ko manliligaw muli si Tatay Digong. At sa ngayon pong dumadalaw ang Ma'am Elizabeth, tingin ko liniligawan siya ni Tatay Digong. At napakagaling na ni Tatay Digong manligaw dahil ang dami na niya liligawan. Sa totoo lang. So, hindi po malayo na ako'y magre-ring bearer sa wedding of the century
ni Rodrigo at ni Elizabeth muli. Di ba kilig yan? Mantakin ninyo, matapos sila maghiwalay ng napakatagal, sila pa rin. Testigo ako ha, sinabihan ako ni Tatay Digong, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay pag-iwan niya kay Ma'am Elizabeth. O, ano ibig sabihin yun? Aba, ikaw magkakaroon siya ng pagkakataon at ngayon binibigyan naman siya ng pagkakataon, pinauuwi siya ni Ma'am Elizabeth, eh di tuluyan na. Baka naman kasi old-fashioned silang dalawa na hindi po pwedeng live-in lang at kinakailangan magpakasal muli. O, di ba? O, kaya ako, pagdasal po natin yan. That will be the best thing I think that will happen to Tatay Digong and his family. He is 80 years old at pag sila ay nagkabalikan, talaga naman pong I cannot imagine anything better happening to the Duterte family than being reunited as a family after all these years. Kilig na kilig po ako. At sana nga po, ipagdasal natin. Unang-una, makalaya na si Tatay Digong. Pangalawa, dahil pag siya'y nakalaya, tuluyan na niyang maliligawan ng gusto si Ma'am Elizabeth. At pangatlo, magiging ring bearer na ako ng Rodrigo and Elizabeth nuptials. Abangan! Tapos tama na nga mga pagka-showbiz natin, baka pagalitan ako ni VP Sara. Pero kilig na kilig talaga ako nung narinig ko na talagang sinabi ni Ma'am Elizabeth, pwede siyang umuwi sa akin. Nako talaga. Love is sweeter the second time around, wika nga nila. Okay? Abangan po natin ang susunod na kabanata. Pero, dapat muna mapalaya si Tatay Digong, ha? Because the happy ending that we all want for the Dutertes will not happen kung hindi siya mapalaya. At ako naman po, may nagagalit na sa akin, akong todo galit. Pero gagawin pa rin po natin ang lahat para mapalaya ang Tatay Digong. Promise. Sige po, until our next meeting, ito po ang inyong romantikong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, abangan natin ang wedding of the century. Bye!